the camp of Alan Peter Cayetano won dahil napakinggan po ang 18 ex-soldiers. Kasi ayaw nila ng Marines, ex-soldiers, ayaw rin ng ex-soldiers, gusto naman nila ngayon kargador or basurero. But nevertheless, they have testified. No? They should have tried their best to cross-examine and talk to them sana, nakialam. See, without these testimonies or yung nailahad, yung statement ng mga 18 Marines, hindi natin alam eh. We are all in limbo. Gusto po na talaga natin makinig. Yan lang naman talaga ang pinaglalaban. In this particular situation, we already won. Now, as to the issue of the statement of the IBP, tapos meron daw, allegedly, merong conflict of interest yung isa doon sa IBP head, no? And at the same time, automatic kaagad ang President recognizing the new, allegedly the new Senate. Yun, mga kabunits, mga kababayan, no? Paldo pala, no? Paldo. Itong kampo ni Senator Alan. Bakit kaya naging paldo? So, agree ba kayo dito na sinasabi ni Attorney Bato? Paldo. Sige, tapusin natin ang kanyang pahayag. Talagang yun din yung nakikita ko po. Now, although pwede po ito magsalita, no? Yung mga constitutional issues, legal issues, but dapat sana sa situation na ito, medyo dapat sila ng konting, nag-atras muna sila because it created more a division, no? Public confusion. Kasi nga, both camps are saying na hindi nga pwede, yung isa hindi pwede ang 22 na ibaba sa 22, ang camp naman ni Alan Peter Cayetano is that it's 24 pa rin, no? Which I support, no? Kasi binaso po natin soon sa mga analysis. In fact, supportado itong si attorney po. Dean Torion, for which I also agreed. Nagawa rin nga kami ng manifesto na indeed hindi nga applicable. So sana po yung personal opinion, no, ng mga, tingnan niyo mga kababayan, mga kabunits, wala namang sinasabing mali kahit sinong magbigay ng opinion. Pero, di ba magkakaiba sila ng pag-interpret. Dito tayo sa ganun talaga. Ganun talaga. Okay. Tuloy natin, tuloy. National, hindi dapat sila nag-create ng statement. Gumawa na lang sana sila ng personal opinion nila as in their own personal capacity. Kaya nga, marami poong pumalag, no? At magsabing I disagree, one of whom ako yun, hindi talaga dapat yung ginawa. And besides, yung mga governors po ng kanya-kanyang lugar, hindi man lang po tinanong ang chapter presidents, no? Maselan po kasi na issue na magawa ka ng ganyang statement na nakakapag-confuse sa publiko. Ang gulo-gulo na nga. Hindi naman nakatulong, no? Sana ako ang restraint sinabi nila, antayin na lang ang Supreme Court pag mag-decide kung ano ba talaga, mas mabuti ang ganon, no? Nangyari ngayon is that it appears, although yun ang statement ng ilan, ng governors, ginamit kasi as ang logo ng IBP as an official statement. Hindi po dapat yun. Kasi hindi naman boses ng lahat yun. Hindi po boses lahat ng abogado yun. At as I said, nagkaroon hinoon ito ng confusion. Ginamit tuloy, first lang yun. Hindi po yun voice po ng lahat ng abogado sa Pilipinas. Opo, nabanggit mo na ginamit na, nagsalita ng IBP, pero una sa mga kiniklaim niya na mabuti pa itong si Attorney Bato, no? Umaayon din sa ating pagkaintindi doon sa paliwanag ng mga attorney din about dito sa kung ano yung majority na numero. Bagan ginawa niyang parang naging backup niya, nagpapatunay na tama yung ginawa nila is ito nga pong Malacanang, ganun din po yung House of Representative. Pero para po sa kaalaman ng lahat po, no, attorney, ano ba ang sinasabi lalo na doon sa laging kino-quote itong sa Avellino versus Cuenco, tama? No? Yes, Avellino versus Cuenco. Oo, Avellino versus Cuenco. Ano ba ang tamang interpretasyon dito sa pag-aaral nyo po? Considering ito ay naganap 1949 nata, based sa 1935 Constitution po, attorney. Opo, yung kasi pangyayari na yan, I try to analyze it and I found the difference
between 1935, 1973, at 1987 Constitution. So I will just base it between 1935 and 1987 Constitution. Kasi sa 1935 Constitution, nakalagay doon at they shall elect the Senate President. No? Period. Yun lang po sabi ng 1935 Constitution. Pagdating po sa 1987 Constitution, ang nakalagay po doon, they shall elect the Senate President, the majority of all the members of the Senate. So, ibig sabihin po, 13 talaga. So, in that sense, yung Abilino versus Cuenco kasi, hindi pa talaga yun siya unanimous decision na unbank, ng gulo, is that it was decided during the time na 1935, no? And ang sitwasyon noon, medyo rin magulo, no? And while it is a Supreme Court decision, it cannot be applied here today because nga sa bago na po yung ating 1987 Constitution, meron na po nakalagay dyan na all members of the Senate, no? And besides, at the same time, yun pong ating Supreme Court, no, yung issue naman ng political question doctrine na dapat hindi daw mag-interfere. There is one dean who said na hindi daw dapat mag-interfere ang Supreme Court. Hindi yung pwede kasi broader na po yung powers ng Supreme Court ngayon to entertain and decide on this rather a constitutional issue na very, very sensitive, no? For which dapat po talaga, tingnan no, what's happened ngayon, nagkaroon ng emphasis in the sense that 12-12, no? Wala pa mang lumipat na isa. Allegedly, may isa daw. But what I'm trying to say is, nagkakaroon tuloy ng gulo. Ang point yan kasi is that, ang lowering lang naman ng, lowering lang po ng 24-22. Pero, tingnan mo, you look at the bigger picture. Kasi ang problema, Ang ano talaga dito, mga kabonets, mga kababayan, kahit na ganun ang nangyari kay SP Senate President Cayetano, ay talagang sinasabi niyang panalo din. Kahit ako, naniniwala din po akong panalo. Kasi nga, yung mga 18 Marines nakapag-testify na. the Diba? camp of Alan Yan yung Peter mahalaga Cayetano won. Oh, The camp of Alan Peter Cayetano won dahil napakinggan po ang 18 ex-soldiers. Kasi ayaw nila ng Marines, ex-soldiers, ayaw rin ng ex-soldiers, gusto naman nila ngayon kargador or basurero. But nevertheless, they have testified. No? They should have tried their best to cross-examine and talk to them yun. sana nakialam. See, without these testimonies or yung we're blind. yung nailahad, yung statement ng mga 18 Marines, hindi natin alam eh. We are all in limbo. Yan. Agree po ba kayo doon na kung hindi sila nagsalita talaga sa public, hindi natin malalaman kung sino-sino yung mga may, although sabihin natin allegation, pero ito sana yung sundan nila yung evidence, yung mga sinasabi nila kung may katotohanan or wala. No, hindi naman ibig sabihin na porque meron silang binanggit, totoo na. Kasi mapapatunayan lang depende sa mga evidence na ipapakita nila kung talagang totoo nga na tumanggap ang mga ibang mga politiko na pinangalanan ng 18 Marines. No? So, yun sana ang bantayan po natin mga kababayan na tignan kung talagang kasi meron pa silang ilalabas kung talagang iimbestigahan nila ng todo with with evidence, sundan nila. Okay? So maraming salamat po Attorney Bato. Ano pong Bato, no? Attorney Bato sa pag-enlighten sa atin. Sa mga nanonood, subscribe kung gusto niya yung ganitong content. Bantayan po natin ang nangyayari sa ating Senate. Okay? So see you sa sunod na video natin. Subscribe, like, and pwede nyo pong i-share. Put your comment also below.